Ika-4 na kabanata. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng Antikristo. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila'y mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos. Kung kinikilala nila na si Hesukristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo, at naririto na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos, at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo, at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin. Ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa Espiritu ng katotohanan o sa Espiritu ng kasinungalingan. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo, upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Mga minamahal, kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Nalalaman nating tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya, at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan. At ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid.